Bawat imperyo ay bumabagsak tiyak yan gaano man sila kalakas. Mula sa mga Babylonia hanggang sa mga Romano, Baghdad, Ottoman at Unyong Sobyet, bawat imperyo ay bumabagsak at nagiging bahagi ng mga aklat ng kasaysayan. At ang mga dumaan dito ay nagdaan sa parehong mga yugto, nagsisimula sa panahon ng mga tagapagsimula, pananakop, kalakalan, kasaganaan, at sa huli, dumarating ang panahon ng pagkabulok. Tinatnan sa Beer ba ang muling bumangon ng isang imperyong pinabagsak ng mga kaaway, ngunit kapag ito ay gumuho mula sa loob, tapos na iyon magpakailanman. Malapit nang maulit ang kasaysayan. Ang mga Romano ang namayani sa mundo ng mahigit 1,000 taon. Namuno ang mga Ottoman sa 3 kontinente ng mahigit 600 taon at kilala na natin ang mga Briton. Minsang pinuno ng karagatan, lupa at minahan. Sa rurok ng kapangyarihan, sila ay namuno sa 35 milyong kilometrisasan at 23% ng populasyon ng mundo sa iisang watawat. Akala nila'y hindi sila matatalo, ngunit sa huli, dumanas sila ng pinakamalupit na pagbagsak. Sa kasalukuyan, ito ay ang People's Republic of China. Kahit ang mga imperyong mukhang hindi matatalo ay bumagsak, hindi dahil kulang sila sa hukbo o ginto, kundi dahil ang mga imperyo ay hindi panghabang buhay. Ang bawat imperyo, maging ito ay monarkiya, autoritarianismo, komunismo o diktadura, gaano man ito kalaki o kayaman, ay may hangganan at balang araw ay babagsak din. Hindi mo kailangang paniwalaan ang mga sinasabi ko. Kailangan mo lang pag-aralan ang nakaraan. Sinabi ng guro ko sa kasaysayan, kung gusto mong maintindihan ang hinaharap, balikan at pag-aralan mo ang nakaraan. Dahil ang kasaysayan ay nauulit. Ang lahat ay nagsisimula sa mga palatandaang unti-unting lumilitaw. Tandaan, ang China ay isang tusong bansa. Sa mga palatandaang ito, maaari itong umangat bilang superpower o harapin ang malupit na pagbagsak. Ano ang mga indikasyon na maaaring magpahiwatig ng pagbagsak ng isang imperyo? At bakit ang China ang susunod? Dahil naman nasa usapan na tayo tungkol sa China, siguradong gagawin ng mga taga-sensura ng CCP doon ang lahat para pigilan ang pagkalat nito. Kaya sana ay i-like at i-subscribe ang aking channel. Malaki ang maitutulong nito lalo na kapag naglalantad ako ng mga paksang tungkol sa CCP. Simulan na natin. 1953 trilyong dolyar na ekonomiya. 3.24 na trilyong dolyar sa foreign reserves. Ang puso ng pandaigdigang pagmamanupaktura. Pero sa likod ng bakal at salamin, may mga bitak na nabubuo. Mga uso sa merkado, pandaigdigang pagtutol, at tahimik na galit sa bansa. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa isang bagay. May nangyayaring hindi maganda. Patutunayan ko ito gamit ang 3 klasikong babala, mga palatandaang minsay lumitaw sa mga dakilang imperyo bago bumagsak at ngayoy malinaw na makikita sa China. Ang mga imperyo, kahit anuman ang kanilang pamahalaan, ay umaasa sa matinding kapangyarihan upang ipakita ang kanilang dominasyon sa mundo. Ibig sabihin nito ay kontrol ng militar sa ekonomiya sa pamamagitan ng mapilit na taktika. At ang China ang klasikong halimbawa nito. Hanggang 1,978, ang pinakamalaking lakas nito ay hindi kasaganaan o inobasyon, kundi ang laki at lakas ng kanilang militar. Kahit milyon-milyong tao ang nagugutom, may mga tangke, sundalo at kakayahang nuklear ang China. Proteksyon lamang sa hangganan ang magagawa ng lakas militar, hindi pagtatayo ng mga imperyo. Para mangibabaw sa buong mundo, kailangan ng isang bansa ng lakas sa ekonomiya at estratehikong impluwensya. Nang mapagtanto ito, sinimulan ng Partido Komunista ng China ang agresibong mga patakarang panlabas, go global na estratehiya, debt diplomacy, at ang String of Pearls na inisyatibo. Nagsimulang bumili ang mga kumpanyang Chino ng mga minahan, mamuhunan sa mga oil at gas pipeline, at magtayo ng infrastruktura sa mga marurupok na bansa kung saan madali nilang mahuhulog sa utang at gawing mga proxy, katulad ng paglalagay ng mga sinaunang hari ng mga papet na gobernador sa mga sinakop na lupain. Lumikha ang China ng sariling bersyon ng makabagong vassal state at ang Angola ang perpektong halimbawa nito. Matapos ang digmaang sibil noong 2002, desperado ang bansa para sa muling pagbangon.
Bumagsak ang usapan sa International Monetary Fund nang tumanggi ang Angola sa mga reforma laban sa korupsyon. Sinamantala ng China ang pagkakataon at nag-alok ng 2 bilyong dolyar na pautang na suportado ng langis kapalit ng 10,000 bariles bawat araw. Pero imbes na muling itayo ang Angola, ang pera ay nagpasiklab ng korupsyon sa mga elitista. Ninakaw ni na Pangulong Jose Eduardo dos Santos at ng kanyang anak na si Isabel ang bilyon-bilyong halaga ng pera. Inilantad ng Luanda Leaks noong 2020 na ibinigay ng China ang mga kontrata sa mga kumpanyang pag-aari ng naghaharing pamilya nang walang pagsusurik. Gayunpaman, patuloy pa ring nagpadala ng pera ang China, mas pinapahalagahan ang pagkuhan ng langis kaysa sa etika. Ang blueprint na ito ay kinopya sa Congo, Zambia, Zimbabwe, at Latin American countries tulad ng Peru, Argentina, at Bolivia na mayaman sa mahahalagang mineral gaya ng lithium, tanso, at cobalt. Ang layunin ay hindi lamang pang-ekonomiyang pagkuha, kundi para sa geopolitikal na kapangyarihan upang gawing umaasa ang mga bansang ito sa kanila. Ginamit nila ang lupa para sa estratehikong posisyon at nagtagumpay ito. Binuksan ng China ang kanilang unang base militar sa Djibouti, nakasuporta sa pantalan ng hukbong dagat sa Gwadar, Pakistan, at may presensya malapit sa hangganan ng Tajikistan. Pinapayagan ng mga setup na ito ang China na mag-operate sa at malapit sa mahahalagang internasyonal na ruta. Ang Dagat Arabian, Golpo ng Oman, Kipot ng Malacca, Mozambique Channel at Dagat Pula. Nagsagawa ng mga ehersisyong militar kasama ang Bangladesh, Indonesia, Kuwait, Mozambique, Oman, Pakistan, Singapore, South Africa, Tanzania, Thailand at United Arab Emirates. Ngunit ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad, isang bagay na tila hindi handa ang China na harapin. Matapos umunlad ang ekonomiya ng China, umasta ito na parang isang baliw na hari, sinusubukang ipilit ang kagustuhan nito sa mga karatig bansa gamit ang agresyong militar. Ang pinakahalatang halimbawa nito ay sa South China Sea. Sa kabila ng pagiging pinaghahatian ng West Philippine Sea ng Brunei, Malaysia, Pilipinas, Taiwan at Vietnam, inaangkin ng China halos lahat nito, kabilang ang Paracel at Spratly Islands, gamit ang controversial na 9-dash line. Noong 2016, nagpasya ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague laban sa mga pag-aangkin ng China na tinawag itong walang basehan sa ilalim ng pandaigdigang batas. Ngunit tinanggihan ng China ang desisyon at nagpatuloy sa paggawa ng artipisyal na isla na may paliliparan, daungan at sistema ng misail. Ipinapakita ang lakas nito sa ekonomiya at militar. Nagsimulang hindi diretsahang i-boycott ng mga bansa ang pakikipagnegosyo sa China. Noong 2021 umalis ang Lithuania sa inisyatibang 17+1 ng China para sa mga bansa sa silangang Europa at pinayagan nila ang Taiwan na magbukas ng tanggapan ng kinatawan gamit ang sarili nitong pangalan. Sumunod agad ang Slovakia, Slovenia at Estonia sa pag-atras mula sa inisyatiba. Ang pinakamalaking pagkabigla ay noong 2023 nang umalis ang Italia sa Belt and Road Initiative ng China dahil sa mga alalahanin sa lumalaking impluwensya nito sa mga estratehikong infrastruktura, daungan at telekomunikasyon. Lubhang nakaapekto ang mga pagkabigong naganap. Ang paglago ng China ay bumagal mula 6.5% bago ang pandemya hanggang 4.6% na lang at inaasahang bababa pa na makakaapekto sa kanilang foreign reserves at kalakalan. Upang kontrahin ang lumalaking presensya ng militar ng China sa Indo-Pacific, bumuo ang Australia, United Kingdom at United States ng AUKUS Pact, habang pinalakas naman ng India, Japan, United States at Australia ang kanilang Quad Alliance. Ang mga koalisyong ito ay nagsimulang magbuo ng estratehikong pader sa paligid ng China. Ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay pinapayagan na ang mga barkong pandigma ng India at Amerika na pumasok sa kanilang mga karagatan na nagpapahina sa dominasyon ng militar ng China sa rehiyon. Kahit sa Arabian Sea, nasalungat ang abot ng China ng Chabahar Port ng India sa Iran at ng presensya nito sa Duqm Port sa Oman. At ang estratehiya ay hindi lang militar, ito rin ay diplomatiko. Ang China, na dating gumagamit ng patibong sa utang na diplomasya para kontrolin ang Sri Lanka, Pakistan at Bangladesh, ay nararanasan na ngayon ang balik na epekto nito. Ang mga bansang ito ay nawawalan na ng pag-asa sa mga walang laman na pangako at lumalalang utang sa China. Sa paglaban sa pag-iisa ng kanluran, ang China ay nakipag-alyansa sa mga bansang pasaway gaya ng Hilagang Korea, Iran at Rusya, na lalo pang sumira sa reputasyon nito sa diplomasya. Ang obsesyon ng Beijing sa pagkontrol sa Taiwan ay patuloy na naglalayo dito. Ilang taon nang sinusubukan ng China
na maglagay ng papet na pamahalaan sa Taiwan, ngunit nagsimula ng kilalanin ng pandaigdigang komunidad ang malayang pagkakakilanlan nito. Noong 2022, ang pagbisita ni US Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan ay naging isang diplomatikong lindol. Tumugon ang China sa pamamagitan ng malakihang ehersisyong militar, ngunit wala silang nakamit. Ang kanluran ay nagkaisa sa pagsuporta sa Taiwan. Noong 2024, pinahirapan muli ng mamamayan ng Taiwan ang Beijing sa paghalal kay pangalawang Pangulo Lai Ching-te. Mula sa Pro-Independence Democratic Progressive Party o Democratic Progressive Party, isang partidong tinututulan ng Chinese Communist Party. Nabigo ang China sa kabila ng pagsubok na makialam sa eleksyon ng Taiwan. Matapos ang eleksyon, sinabi ng Chinese Foreign Ministry na anuman ang mangyari sa Taiwan, hindi mababago ang katotohanang iisa lang ang China at bahagi nito ang Taiwan, na nagpapakita ng pagkadismaya ng China sa pagkawala ng kapangyarihan. Maraming makapangyarihang bansa tulad ng United States, Europa, India, at Australia ang umiiwas na sa China sa larangan ng diplomasya at militar. Ngunit hindi ito pinansin ng karamihan sa mundo. Ang mga estratehiyang ginamit ng China para mangibabaw sa mundo, tulad ng ekonomikong pamimilit, mga patibong sa utang, at mga banta ng militar, ay ginagamit na ngayon laban sa kanila, kaya't lalong naiipit at nabubunyag ang Beijing. Tulad ng Game of Thrones kung saan si Daenerys Targaryen, dating itinuturing na tagapagpalaya, ay naging mapaniil, sinunog ang mga lungsod at pinapatahimik ang pagtutol. Ang di napigil na kapangyarihan ng China ay nagbuklod sa mundo. Hindi dahil sa respeto, kundi sa takot. Pinakamasaklap para sa China, hindi pa handa ang militar nila para sa malawakang digmaan. Totoo na ang China ang may pinakamalaking nakatayong hukbo sa buong mundo, na may mahigit 2,035,000 aktibong tauhan. Mga makabagong fighter jet tulad ng J-20 Chengdu at Shenyang FC-31, hypersonic na mga sandata at mga tangke. Gumagastos din ito ng humigit kumulang $314 bilyong kada taon para sa kanilang militar. Ang pinakamalaking kahinaan ng Hukbong Bayan ng Pagpapalaya o PLA ay hindi pa ito nakapaglaban sa totoong digmaan mula noong digmaang Sino-Vietnamese noong 1979. Wala rin itong benepisyo ng regular na magkasanib na ehersisyong militar kasama ang mga bansang bihasa sa digmaan gaya ng India, United States, United Kingdom, Australia o France, na may malawak na karanasan sa tunay na labanan. Patuloy ipinapakita ng kasaysayan na nahihirapan ang mga militar sa epektibong paggamit ng makabagong sandata sa tunay na labanan kapag kulang sa karanasan sa digmaan. Halimbawa, ang mga tropa ng dinastiyang Qing na may mas mataas na kalidad ng mga barkong pandigma ay natalo sa unang digmaang Sino-Hapones noong 1800 at 94 hanggang 1800 at 95 laban sa mas bihasa at determinadong mga kalabang Hapones. Katulad nito, noong digmaang sibil sa China, natalo ang mga demoralisado at hindi gaanong sanay na pambansang tropa na may mas magagandang armas at kagamitan sa mas madiskarte at matatag na mga kalabang komunista. Ang pangunahing problema sa PLA ay mas ginamit ito ng pamahalaang Chino upang supilin ang panloob na pagtutol kaysa ihanda para sa malawakang digmaan. Noong 2020, sa matinding sagupaan sa Galwan Valley sa pagitan ng mga tropang Indian at Chino, may mga ulat na nagsasabing 35 hanggang 40 sundalong Chino ang namatay kumpara sa 20 mula sa panig ng India. Ngunit itinago ito ng China sa mainstream media upang maiwasan ang pagkwestiyon ng publiko sa lakas ng militar nila. At paano natin malilimutan ang labanan ng India at Pakistan noong 2025, kung saan nag-deploy ang Pakistan ng HQ-9 Air Missile Defense System ng China, ngunit nabigo itong makasalo kahit isang missile. Bagamat hindi nagbebenta ang China ng pinakamahusay na teknolohiya sa mga kaalyado tulad ng Pakistan, naipakita nito ang kakulangan ng mga sandatang gawa ng China sa pagtupad sa inaasahan. Ang tunay na nagpapahina sa lakas militar ng China ay ang malawakang korupsyon sa loob ng PLA. Nitong nakaraang mga taon, maraming mataas na general at opisyal ng PLA ang tinanggal ng pamahalaang China dahil sa korupsyon at kawalan ng katapatan sa Partido Komunista. Noong 2023, sina General Liu Chao, commander ng PLA Rocket Force, at ang kanyang kinatawan na si General Liu Guangbin ay misteryosong nawala. Noong Abril 2025, si General He Weidong ay hindi dumalo sa dalawang mahalagang okasyon, kabilang ang taunang seremonya ng pagtatanim ng puno, isang tradisyonal na kaganapan na dinadaluhan ng mga pangunahing lider ng militar sa loob ng mahigit 40 taon. Ang pagkawalan niya ay bahagi ng nakababahalang pattern ng mga nawawalang matataas na opisyal ng militar
na sa palagay ng marami ay bunga ng patuloy na pag-alis ni Pangulong Xi Jinping sa mga pangunahing opisyal ng PLA. Na malinaw na nagpapahiwatig ng isang nakakabahalang katotohanan. Hindi nagtitiwala si Pangulong Xi sa kanyang sariling militar. Ayon sa kasaysayan, ang kapangyarihang nakabatay sa takot ay palaging nadadaig ng sarili nitong bigat. Alam ito ng China, kaya nga sa halos 2 dekada, nag-invest ito ng bilyon-bilyon para palakasin ang kanilang soft power. Simple lang ang ideya, layunin ng China na makuha ang impluensya sa buong mundo sa pamamagitan ng kultura, media, edukasyon, diplomasya at public relations, sa halip na militar o ekonomiya lang. Nangangahulugan ito ng pagpapalaganap ng wikang Chino at mga pagpapahalaga nito, paghubog ng pandaigdigang, naratibo sa pamamagitan ng state-owned international media, pagsuporta sa mga cultural festival, pagpopondo ng mga proyektong infrastruktura, at pagkakaloob ng mga scholarship sa libu-libong mag-aaral mula sa umuunlad na mga bansa. Sa papel, isa itong ambisyoso at estratehikong plano. Ngunit ngayon, mabilis nang humihina ang soft power ng China dahil sa mga kontradiksyon sa pagitan ng pinakikinis nitong imahe at sa nakakabahalang realidad ng mga kilos nito sa pandaigdigang entablado. Ang pagpapalawak ng mga instituto ni Confucius ay isa sa mga pinakaunang palatandaan ng malawakang pagtutulak ng soft power na ito. Sa mahigit 500 instituto sa higit 100 at 40 bansa, sinubukan ng China na ipakita ang sarili bilang isang higanting pangkultura. Kasabay nito, nagsagawa ito ng media campaign sa pamamagitan ng China Global Television Network Xinhua, China Daily, at China Radio International, na gumastos ng bilyon-bilyon para sa pandaigdigang television newsroom at digital platform. Ayon sa China Global Television Network Australia, nakatanggap ito ng higit sa $500 milyong nang ito ay inilunsad. Pumasok ang China sa Hollywood, namuhunan sa mga film studio at nakipag-co-produce ng mga pelikula para makontrol ang pagkukwento ng istorya nito sa buong mundo. Kahit na bawal ang YouTube at Netflix sa China, binabaha pa rin ang mga manunood sa buong mundo ng mga Chinese drama at pelikula, lalo na ang mga tungkol sa kasaysayan, kultura at edukasyon ng China. Ngunit mapapansin na iniiwasan nila ang mga paksang tulad ng panahon ni Mao o ang mga kalakaran sa politika ng China. Ginamit ang kampanya sa media at malalaking kaganapan tulad ng 2008 Beijing Olympics at 2022 Winter Olympics para ipakita ang China bilang isang modernong superpower. Gumastos ito ng 10 bilyon para mahikayat ang mga manonood sa buong mundo. Sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative, inugnay ng China ang infrastruktura at pamumuhunan sa diplomasiyang may halina. Nag-alok ito ng mga pautang para sa mga kalsada, daungan at planta ng kuryente habang isinusulong ang magkatuwang na pagunlad at pagkakaibigan. Ang edukasyon ay naging isa pang mahalagang haligi. Nag-alok ang China ng libu-libong scholarship sa mga estudyante mula sa Africa, Asia at Latin America upang makabuo ng tapat na pandaigdigang elite. Malinaw ang layunin, hubugin ang pananaw ng susunod na henerasyon ng mga dayuhang leader at influencer sa China. Hindi ito bagong estratehiya. Ginagamit din ng mga imperyo tulad ng Mughal, Ottoman at Briton ang mga katulad na taktika para ipakita ang kanilang sarili bilang pinakamay kultura at sibilisadong lipunan. Ngunit ipinapakita ng kasaysayan na kapag hindi maingat na napangasiwaan ang ganitong imahe, maaari itong maging dahilan mismo ng pagbagsak ng isang imperyo. Ito mismo ang nangyayari sa China ngayon. Ang mga pagsisikap nito sa soft power ay sumasalungat na sa panghihimasok sa politika, korupsyon at agresibong diplomasya na nagdudulot ng kawalan ng tiwala sa buong mundo. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay sa Canada. Noong 2014 na intercept ng Intelligence Agency ng Canada ang pag-uusap sa pagitan ng opisyal ng Chinese Consulate at ng bilyonaryong si Jiang Bin. Tinalakay nila ang pag-impluensya sa federal na eleksyon ng Canada noong 2015 sa pag-donate sa Trudeau Foundation. Ilang buwan pa, nanalo ang Liberal Party ni Trudeau. Di nagtagal, nag-donate si Jiang at isa pang negosyanteng Chino ng $1 milyong, eksaktong halagang pinag-usapan nila bago ang eleksyon. Kahit noong 2021 inakusahan ng mga ahensya ng seguridad ng Canada ang China na sinusubukang manipulahin ang opinyon ng publiko sa pamamagitan ng online propaganda upang paboran ang ilang partikular na resulta sa politika. Ang mga pagbubunyag na ito ay nawasak ang ilusyon ng palitang kultural at napalitan ng pangamba sa pakikialam ng dayuhan. Hindi natatangi ang nangyari sa Canada. May mga lumitaw ding kwento mula sa ibang mga bansa kung saan ang mga pamumuhunan ng China ay may kasamang mga nakatagong kondisyon.
Isaalang-alang ang kaso ng punong tanggapan ng African Union sa Addis Abeba. Ang gusali ay pinondohan at itinayo ng China, kabilang na ang buong computer network nito. Noong 2017, isiniwalat ng investigasyon ng pahayagang Frances na Le Monde ang isang nakakagulat na bagay. Ayon sa ulat, naglagay umano ang China ng backdoor sa sistema na nagpapahintulot na mailipat ang datos ng malayuan. Napansin ng mga teknisyan na tuwing gabi sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 2 ng madaling araw kapag walang tao sa gusali, biglang tumataas ang paggamit ng datos. Matapos ang mas malalim na investigasyon, natuklasan na ang mga kumpidensyal na datos mula sa African Union ay palihim na kinokopya at ipinapadala sa mga server sa Shanghai. Pero ang pinaka-nakagugulat na halimbawa ay nagmula sa Estados Unidos. Noong 2020 inihayag ng Department of Justice ng United States ang mga kaso laban sa 4 na hacker na sinusuportahan ng militar ng China dahil sa cyber attack noong 2017 sa Equifax, isang malaking ahensya ng consumer credit reporting. Ang paglabag ay nagresulta sa pinakamalaking pagnanakaw ng personal na impormasyon na maiuugnay sa mga aktor na suportado ng Estado. Natuklasan ng mga investigador ang malware na ginamit upang kunin ang mga pangalan, address, petsa ng kapanganakan, social security number at iba pa, na nakaapekto sa humigit kumulang 145 milyong Amerikano. Inakusahan ng United States government ang mga miyembro ng People's Liberation Army sa pag-oorganisa ng cyber attacks na nagpapakita na ang cyber warfare ay naging kasangkapan sa global strategy ng China. Ngunit kapag nailathala ang mga negatibong ulat sa mga pandaigdigang pahayagan, nasisira ang pundasyon ng pamumuhunan sa soft power, lalo't umaabot ang mapagsamantalang gawain nito sa politika at kalikasan. Sa Indonesia, nagdulot ang mga Chinese-supported na mining project ng deforestation, water pollution, at sa pilitang pagpapaalis sa mga lokal na komunidad. Lumala ang mga protesta nang harapin ng mga tao ang sapilitang paglilipat, hindi sapat na kakabayaran, at umano'y pananakot ng militar. Noong 2023, kumalat din ang katulad na galit sa buong silangang Afrika. Pinag-iisipan ng China ang pagpopondo sa East African Crude Oil Pipeline. East African Crude Oil Pipeline, isang proyektong nakakaapekto sa mga ekosistema at kabuhayan sa Uganda at Tanzania. Nagprotesta ang mga environmentalists at komunidad sa iba't ibang lungsod sa buong mundo, kabilang ang Kampala, Dar es Salaam, Kinshasa, Paris, New York at London, na nanawagan sa mga bangko at institusyon ng China na bawiin ang kanilang suporta. Marami pang kaso ng paglabag sa karapatang pantao at pang-aabuso sa kalikasan ng China na lubhang sumira sa global na imahe nito. Ngayon, naapektuhan na ng kontradiksyong ito ang mga pribadong kumpanya ng China. Maraming kumpanya ang napipilitang lumipat sa ibang bansa para maiwasan ang negatibong epekto ng paglala ng sentimiento laban sa China at internasyonal na parusa. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos, ang ilang ambisyoso at matagumpay na tatak ng China ay tahimik na umaalis sa kanilang bansa. Itinatag ng TikTok ang kanilang punong tanggapan sa Los Angeles at Singapore na sinasabing ang datos ng mga gumagamit sa United States ay hiwalay na at hindi na maa-access ng China. Inilipat ng PDD Holdings, punong kumpanya ng Tamu, ang kanilang punong tanggapan sa Ireland at binibigyang diin ngayon ang kanilang internasyonal na pagkakakilanlan. Ang malalaking kumpanyang Chino sa solar gaya ng Jinko Solar ay nagtayo ng supply chain sa ibang bansa para maiwasan ang taripa ng United States at masusing pagsisiyasat sa pilitang paggawa sa Xinjiang. Ang Shein, ultra-fast fashion brand, ay halos tuluyang naputol na. Ang ugnayan sa China, inilipat ang HQ sa Singapore, nagtatag ng ops sa Ireland at Indiana, at kumuha ng United States lobbyists para ayusin ang imahe bago ang initial public offering. Ang China Plus One strategy ay isang trend kung saan ang mga dayuhan at Chinong kumpanya ay sinisigurong hindi sila masyadong nakikitang malapit ang ugnayan sa China sa pandaigdigang entablado. Isa itong taktika para mabuhay sa kasalukuyang sitwasyon ng geopolitika at malaking babala rin para sa ekonomiya ng China. Dahil kapag mismong mga kumpanya mo ay ayaw nang maiugnay sa iyong tatak, hindi lang soft power ang pumapalya, kundi ang buong sistema ay nagpapakita na ng mga bitak. Ang mga bitak sa imahe ng China ay naging napakalinaw na kahit ang sarili nilang mamamayan ay inilalantad na ang madilim na bahaging matagal ng tinatago ng gobyerno. Ang lumalaking kamalayan sa bansa ay nagdudulot ng unti-unting pagkabulok ng China mula sa loob. Isa sa mga hindi gaanong napag-uusapan pero lubhang nakakasirang sistema sa likod ng pag-angat ng China ay ang Hukou Registration System.
Ang mga kahinaang iyon ay lantad na sa lipunang Tsino ngayon. Ang huko ay isang patakaran sa household registration na nagtatakda ng iyong legal na katayuan base sa kung saan ka ipinanganak, sa lungsod o sa probinsya. Kahit lumipat ka sa lungsod, kung ipinanganak ka sa baryo, probinsyano ka pa rin sa opisyal na tala. Ito ay nagdudulot ng malalim na hidwaan sa pagitan ng mga taga-probinsya at taga-lungsod. Mahigit 64 na milyong tao ang nakatira sa mga rural na lugar ng Tsina. Mas marami pa kaysa sa populasyon ng buong Estados Unidos. Ang sistemang ito na nilikha upang kontrolin ang paglipat-lipat ng tao at protektahan ang mga lupang sakahan ay hango sa modelo ng Soviet. Ginamit ito ng Tsina upang bigyang prioridad ang industrial na paglago. Binabayaran ng mababa ang mga magsasaka sa kanayunan upang punduhan ang pag-unlad ng mga lungsod. Sa pag-usad ng panahon, inaabuso ang mga mamamayan sa kanayunan bilang murang manggagawa sa pagmamanupaktura nang walang akses sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan, pensyon at maayos na sanitasyon sa lungsod. Ang mga skyscraper, bullet train at malalaking kumpanyang panteknolohiya ay napatayo sa likod ng mga manggagawang Hapon. Sa 747 milyong empleyado sa Tsina, mahigit 53% ay mga manggagawang blue-collar. Karamihan ay nagtatrabaho sa mga pabrika, construction site, o mababang pasahod na serbisyo na kumikita ng 5,000 hanggang 8,000 yuan buwanan. Iyan ay nasa pagitan ng 700 at 1,100 dolyar. Mukhang kaya naman ba? Hindi sa mga megacity tulad ng Beijing, Shanghai, Shenzhen o Guangzhou. Dahil napakamahal ng gastusin sa pamumuhay doon, ang mga rural na migrante na lumilipat sa mga lungsod ay napipilitang gumawa ng 3D jobs. Madumi, delikado at nakakababa ng dignidad. Sila ang naglilinis ng kalsada, nagtataas ng gusali at nagde-deliver ng pagkain. Kahit may mga kasanayan o training, madalas silang nauupahang driver o janitor. Samantalang ang mga lokal na tagalungsod na hindi gaanong kwalipikado ay nakakakuha ng mga trabahong opisina. Noong 2017 matapos ang isang nakamamatay na sunog sa Daxing, Beijing, sa pilitang pinaalis ng gobyerno ang libu-libong migrante mula sa probinsya, naulila sila sa gitna ng matinding lamig. Itinuturing na dayuhan ang mga manggagawang ito at madalas kinukutya dahil sa kanilang punto at pananamit. Tinatawag namang mga naiwang bata ang kanilang mga anak. Mahigit 60 milyon sa kanila ang lumaki ng walang mga magulang. Pinalaki ng kanilang mga lolo't lola sa mga baryo sa probinsya. Dahil sa mga patakaran ng gobyerno, bawal pumasok ang mga anak ng migranteng manggagawa sa paaralan sa lungsod ng walang malaking donasyon. Samantala, mahina ang sitwasyon ng mga paaralan sa probinsya. Sa mga liblib na lugar tulad ng Xinjiang, Tibet, Gansu at Inner Mongolia, malayo pa rin ang modernong edukasyon sa kanilang mga pangarap. May ilang paaralan na iisa lang ang guro para sa 30 estudyante at wala silang maayos na pasilidad o teknolohiya. Mataas man ang marka ng isang matalinong estudyante mula sa baryo, halos imposibleng makapasok siya sa mga prestihiyosong universidad tulad ng Tsinghua o Peking. Dahil ang mga nangungunang universidad ay naglalaan ng mas maraming pwesto para sa mga estudyante mula sa mayayamang lungsod tulad ng Beijing o Shanghai. Halimbawa na lang ang Gaokao, ang pambansang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo ng Tsina. Ang cut-off scores ay nagkakaiba kada probinsya. Mga estudyante mula sa mahihirap na rehiyon tulad ng Gansu o Guizhou ay kailangan ng mas mataas na marka para makapasa kumpara sa mga taga-Beijing. Maaaring mawalan ang mahusay na estudyante mula sa rural na paaralan ng pwesto sa ordinaryong estudyante mula sa mayamang lungsod. Ang sistema ay nagkukulong sa mga pamilya sa kanayunan sa masamang siklo ng kahirapan na tumatagal ng maraming henerasyon. At ngayon, pinapalitan na rin sila ng teknolohiya, ang artipisyal na intelihensya mga robot, at automasyon ay nagpapabawas ng mga trabahong blue-collar sa mga pabrika, konstruksyon at transportasyon. Dagdag pa rito ang trade war ng United States at China at pagtaas ng taripa na sumisiklab sa sektor ng pagmamanupaktura ng Tsina. Ang sistema ay dinisenyo ng pamahalaang Tsino para lumikha ng murang lakas paggawa para sa pag-unlad. Pero ngayon, ang ekonomiya ng Tsina ay nakulong na sa sistemang ito, kaya bumabagal ang paglago nito. Nais ng gobyerno na paunlarin ang kanayunan at punan ang agwat, ngunit may mga hadlang na hinaharap sila. Karamihan sa mga manggagawa ay nasa 40 hanggang 45 taong gulang na. Huli na para bumalik sa paaralan o kumuha ng degree. Oo, maaring makinabang ang kanilang mga anak sa mga bagong reforma. Hiningi ng gobyerno sa mga bilyonaryo na mag-ambag para sa rural development. Pero heto ang problema. Ayaw ng mga urban elite na buwagin ang hukou system. Bakit? Nanganganib ang pribilehiyo at katayuan nila dahil sa malalim na diskriminasyon laban sa mga migranteng mula sa probinsya ng Tsina. Sa mahabang panahon, itinuturing silang mababa ang kalidad at nananatili pa rin ang ganitong pananaw. Kung magkakaroon ng pantay na karapatan ang mga migranteng probinsyano,
mawawalan ng kapangyarihan at pribilehiyo ang mga elitista sa lungsod. Ngunit hindi ito nangangahulugang mas maganda ang pamumuhay sa lungsod. Marami ngayon ang nahihirapan dahil sa tanggalan sa trabaho, matinding haba ng oras ng trabaho, at tumataas na inflasyon. Tinawag itong siyam-siyam-anim na kultura ng mga kabataan, nagtatrabaho mula siyam-am hanggang siyam PM6 na araw kada linggo. Habang nabubuhay ng marangya ang mga bilyonaryong tech, milyon-milyong gig workers sa Meituan at Didi ay nabubuhay sa mababang sweldo, walang benepisyo, at walang seguridad sa trabaho. Maraming kabataan ang sumusuko dahil sa pagkadismaya at pagka-burnout. Tinatawag nila itong tangping o paghigalang, pagtanggi sa walang katapusang kompetisyon at pressure na magtagumpay. Subalit may mas malalim na suliraning namamayani, ang lumalalang agwat ng yaman sa pagitan ng mahihirap, gitnang uri at mga sobrang mayaman. Ang Gini coefficient ng China, na sumusukat sa hindi pagkakapantay-pantay ng kita, ay matagal nang lumampas sa 0.4 na delikadong marka na nagpapakita ng malalim na hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang Alemanya, Canada at Hapon ay may Gini scores na bahagyang mahigit lang sa 0.3 na nagpapahiwatig ng mas balanseng ekonomiya. Pangalawa ang China sa pinakamaraming bilyonaryo sa mundo, kung saan kontrolado ng nangungunang 10% ang humigit kumulang 60 hanggang 65% ng yaman ng bansa, halos kapantay ng 70% sa United States. Ang twist, may populasyon itong 1.4 na bilyong tao. Ayon sa mga ulat, halos 130,000 pamilya lang ang kumokontrol ng halos 60% ng kabuuang yaman ng bansa. Isa itong babala para sa isang lipunang ganito kalaki, tulad ng sinaunang Imperyong Romano, kung saan ang mga patrisyano ang namamahala sa lupa, batas at politika. Ang mga karaniwang tao ay pinagkaitan ng mga karapatan, trabaho at pag-aasawa sa ibang uri ng lipunan. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay nagdulot ng mga protesta, welga at pagbagsak ng Roma sa paglipas ng panahon. Ipinakikita ngayon ng China ang kaparehong mga bitak. Sa buong China, nagprotesta ang mga manggagawa dahil sa hindi nabayarang sahod, pagsasara ng mga pabrika at pagkawala ng trabaho na may kaugnayan sa taripa at paghina ng ekonomiya. Isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa ng pagtutol na ito ay naganap noong 2019 sa gitna ng malalaking pro-democracy na protesta sa Hong Kong. Bilang tugon, ipinataw ng Beijing ang kontrobersyal na National Security Law na nag-alis ng autonomiya ng Hong Kong at nagpasupil sa mga pagtutol. Mabilis at mabigat ang naging resulta. Noong Hulyo 2023, 260 katao ang inaresto ng mga autoridad at 79 ang formal na kinasuhan. Ang mga aktivistang sina Joshua Wong at Agnes Chow ay nakulong o napilitang mag-exile. Hindi lang pinatahimik ng batas ang mga protesta, isinara rin nito ang mga kritikal na media outlet tulad ng Apple Daily at napilitang tumakas ang mga personalidad tulad ni Nathan Law, isang dating mambabatas patungong United Kingdom kung saan siya ay binigyan ng asylum at patuloy na nagsasalita laban sa nangyayari. May ilang desperadong nagpoprotesta na nagtangkang tumakas papuntang Taiwan sakay ng bangka, ngunit nahuli sila ng Chinese Coast Guard. Sa pinakamalaking kaso ng pambansang seguridad sa ngayon, ang Hong Kong 47 na kinabibilangan ni Jimmy Lai at Joshua Wong ay nililitis sa kasong subversyon dahil sa pag-oorganisa ng di-opisyal na primary election. Umasa ang China na dudurugin nila ang kilusan gamit ang legal at politikal na kapangyarihan, ngunit nakamasid ang buong mundo. Ayon sa mga internasyonal na tinig, kabilang si United Kingdom Foreign Secretary David Cameron, ang batas sa pambansang seguridad ay paglabag sa kasunduan ng United Kingdom at China sa paglipat ng kapangyarihan. Dahil dito, nahihirapan ang China na patahimikin ang mga kritiko ng walang kapalit na mga epekto sanhi ng pandaigdigang atensyon. Kung ngayon ay ipinapahayag ng Hong Kong ang kanilang saloobin, maaari itong maulit bukas sa sinakop na Tibet, Inner Mongolia o Xinjiang. Mga rural na rehiyong nahihirapan sa ilalim ng mga patakaran ng China. May isang simpleng katotohanan sa likod nito. Bawat rehimen ay sa huli bumabagsak, nagbibigay daan para sa bago. Anumang imperyo ang umusbong, siguradong babagsak din ito. Hindi mahalaga kung ito ay mas mabuti o mas masama kaysa sa nauna. Anumang gobyerno o autoridad, kahit gaano kahigpit ang kapit, ay maaaring bumagsak. Pero ano sa palagay mo? Totoo bang humina ang kapangyarihan ng China nitong mga nakaraang taon? Unti-unti na bang papunta ang China sa isang demokratong pamahalaan?
Sa tingin mo ba hindi mawawala ang Partido Komunista ng China? Ibahagi ang iyong opinyon sa ibaba. Salamat sa panonood.